Hi, hello mga ka-champs! Welcome back or welcome to my YouTube channel. It's me again, your champs lang. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about sa PDOS. Ano nga ba ang PDOS? Ang ibig sabihin ng PDOS ay Pre-Departure Orientation Seminar. Ay isang paraan ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWA para maihanda ang mga papaalis na OFW na patungo sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng PDOS, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga OFW para maihanda ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa haharaping hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ano ang mga matututunan mo sa PDOS? Programs and services for OFW, how to manage my money, travel tips and airport procedures, know the realities and know how to cope. So bago po kami nag-start ng PDOS, ito yung pinapaalala sa amin ng aming speaker. So first po is lahat ng cellphone is nakamute para walang maingay. And then the second, wala po kaming lunch break kasi since po nung time na nag-PDOS ako is patanghali, mga 9 AM or 10 AM. Kaya sinabihan agad kami ng speaker na kumain na kayo bago kayo mag-start ng PDOS. Kasi nga dire-diretso na yon. Or magdala na lang kayo ng pagkain sa mesa habang nagpipidos kayo para hindi na kayo paalis-alis kasi nga bawal ngang umalis. And then third, dapat naka-join ka na kasi 'di ba dun sa Zoom, pag nag-Zoom meeting kayo, kailangan mag-join audio ka para marinig yung audio. So yung pang-apat, in-explain din sa amin kung ano yung ibig sabihin ng OWA. So, ang ibig sabihin ng OWA is Overseas Workers Welfare Administration or formerly called the Welfare and Training Fund for Overseas Workers. And then, yung panglima, pag once nag-PDOS na, ibig sabihin nun, paalis na. So, lahat po ng nagpipidos, ay lahat po ng pupunta ng ibang bansa, lahat po dumadaan ng PDOS. So, hindi ka makakapunta ng ibang bansa kung hindi ka nag-PDOS. Then, yung pang-anim, in-inform din kami ng speaker namin na kailangan full battery, may stable internet ka. Kasi pag once nawalan ka ng signal, so, syempre, automatic yun. Wala kang PDOS certificate. So, sayang yung babayaran mo, di ba? 7 is login attendance, no certificate. So, pag once hindi ka nakapag-login, halimbawa, tinawag yung apelido mo at hindi ka nakapag-login, hindi ka naka-join sa Zoom meeting, ibig sabihin, absent ka nun, wala kang certificate. So, sayang lang. So, kailangan risked ka na naman sa agency mo. Then, ang travel documents. So, wag kang aalis ng Pinas kung hindi kompleto yung travel documents mo. Unang-una is yung passport with valid visa. Then, second is the OEC or Overseas Employment Certificate. And then, next is copy of the employment contract na galing sa agency mo or sa company, then PDOS certificate, and then the confirmed plane ticket. Ayan, so, wag niyo pong kakalimutang dalhin yan bago po kayo umalis sa inyong mga kanya-kanyang bahay at pupunta ng airport. Then, hindi talaga kayo makakaalis kasi sa immigration po, napakahigpit sa immigration sa Pinas. Pero pagdating dito sa Qatar, hindi naman ako nahirapan. Tinignan lang nila yung passport ko and then pinaalis na ako. Pero depende pa rin po case to case basis pa rin. It depends pa rin kung ano yung may problem ba, may makita silang problem. Depende po sa immigration. Yan.
Then, next po is yung prohibited item. So, yun nga. Bawal yung mga fresh fruits, mga vegetables, or kahit anong mga plants. Yung mga gusto, yung mga plantita-plantito dyan, ha? Bawal na bawal po. Then, bawal din yung pork. Yan, yung hilaw na karne. Huwag nyo na pong tangkain na magdala ng hilaw na karne pag nasa airport po. Baka makikita din yan kasi mahigpit po talaga sila. Then, mga bagoong, mga penoy, mga malalansa, bawal po yan. Pero ako po nakapagdala ako ng bagoong kasi may nakisuyo sa akin. Yung dati kong katrabaho, nandito na rin siya sa Qatar. So, nakapagdala ako ng bagoong. Basta balutin nyo lang po ng mabuti para hindi siya sumingaw. Then, alak. Ayan, liquor. Bawal na bawal po yan. Then, syempre, religious items like Bible, mga rosary. Bawal din po yan. Ayan. Then, medicines pwedeng dalhin. Basta limit lang po, hindi po lahat ng medisina pwede nyo pong dalhin. Katulad po ng mga Nusep, mga Biogesic, yung mga nabibili lang sa butika, mga mabilis lang bilhin sa butika, yung mga walang kailangang reseta. Yan. Pero kung may maintenance po kayo, mga antibiotics, yan, syempre kailangan ng reseta ng doktor. Then, mga efficacent, omega, mga katingko, di ba? Yan yung mga pain reliever natin kapag once, syempre, may mga sakit-sakit sa mga likod. Yan. Pwede rin po yan magdala, pero bawal lang po yung mga herbal medicines na yung nabibili po sa Quiapo. Yung nakalagay sa bote, tapos may mga ugat-ugat yan, bawal po yan. Kasi wala po yung tawag nila, FDA ata yun. Yung walang permit, kaya bawal po yun. Then, sa pagkain naman, mga canned goods, noodles, pwede din naman po magdala ng ganyan. Yan, mga biscuit, tinapay, chichirya, mga chocolate, pwede naman. Basta hindi siya fresh food. Then, sa liquid items naman, kapag check-in luggage, kailangan 350 ml lang, hanggang 350 ml. Tapos kapag hand carry, 100 ml. So, kinabahan ako nung time na yon kasi may na-check-in pala ako na 100 ml liquid items. So, akala ko ipapa-iwan. Yung pag-check ng babae, kasi nadidetect nila yung sa scanner, di ba? Nung pag-check ng babae, okay, 100 ml, so okay naman, pasok naman. Sa Pilipinas pa po to, okay naman. Pero sa Qatar naman, nung nandito lang sa Qatar, wala pong arte dito. Nung dumating ako dito sa Qatar, walang arte-arte. Ang smooth lang po lahat, pati nung pag-ano ko sa immigration. Naligaw-ligaw lang talaga ako. Nagkamali ako ng pinuntahan na way. Kasi sumunod ako sa karamihan. Kaya naguluhan ako. Then, sa gadgets naman, kailangan naka-hand carry siya. Bawal na bawal siya na i-check-in. Then, sa drinks, yan, sa liquor, mga juice, tubig, coffee, tea. Pero ako, nagdala ko ng tumbler, may tubig. Hindi ako sinita sa airport, sa NAIA Airport, di ako sinita. Nagtaka nga ako ba't hindi ako sinita. Kala ko papainumin sa akin, pero wala naman. Na-discuss din sa amin kung ano yung website ng OWA, syempre, di ba? Yung kasama na po yung doon sa binayaran nyo sa agency nyo na sa placement fee nyo, kasama na po yun doon yung OWA. Then yung sa pag-ibig nyo, valid for 6 months. Then sa PhilHealth, 1 year only.
Then, sa SSS naman, hindi naman siya mandatory bayaran. Depende na lang kung gusto nyo po siyang ipagpatuloy bayaran, or kung may mga kamag-anak kayo or magulang kayo na pwedeng makisuyuan na maghulog ng mga SSS Pag-ibig PhilHealth nyo, much better po para meron din po kayong pagka senior, may makukuha kayo after na gusto nyo nang mag for good, di ba? Gusto nyo nang umuwi ng Pinas at ayaw nyo nang mag-abroad, ayaw nyo nang magtrabaho, or senior citizen na kayo. Ayan, may makukuha na kayong pension. Ayan. So, na-inform din kami ng speaker namin about sa do's and don'ts. Ayan, so in-explain din sa amin lahat ng bansa. Iba-iba kasi kami ng bansa. May Qatar, may Hong Kong, may Singapore, may Saudi. Lahat ng yun in-explain niya yung mga do's and don'ts. So, ito yung mga do's and don'ts. Number 1, POEA certified. May sariling kopya dapat yung pamilya mo at syempre ikaw, para kung sakali, di ba, na wag naman sana na magka-problema ka sa pupuntahan mong bansa, mayroong mga panghahawakang papeles yung mga naiwan mong kamag-anak sa Pilipinas or magulang mo. Then yung number 2, dapat yung passport mo may valid visa. Then number 3, plane ticket. Then syempre dapat may PDOS certificate ka. And then yung pang-5 is i-receipt overseas employment certificate. Then yung pang-6 is 1x1 ID pictures. Then pang-7 is kailangan i-photocopy mo lahat ng mga papers mo. Then number 8, number of local agency. Then number 9, number of Philippine Embassy. Then number 10 is OWA hotline. Yan, syempre, para kung may mga reklamo tayo or may mga hinaing tayo na katulad sa mga DH, di ba? Laging nire-rape, sinasaktan ng amo. At least meron silang pinangahawakan na hotline na contact number sa OWA. Then, sa Middle East, so, na-explain doon, kasi inisa-isa yun ng speaker namin. Sa Middle East, sinabi niya yung kultura, yung batas, tapos yung mga malaswang mga materyales. Ayan, ito naman yung mga political materials, then non-Islamic materials, diba? So, ibig sabihin nun, bawal sa kanila yung Bible. Kasi nga, diba, Quran ata yung sa kanila, Quran yung ano nila. Kaya bawal din tayo magdala ng Bible. Siguro pwede magdala, pero maliit lang, wag naman sobrang laki. Then baboy, syempre, bawal na bawal yan dito sa Middle East. Pork and liquor, bawal yan. And then illegal drugs. Yan. Then ito din yung payo niya sa amin. Huwag kaming tumanggap ng mga bag o maleta. Halimbawa sa airport, may makikisuyo lang na magpapaiwan ng bag or maleta. Siyempre, babantayan mo yun. Huwag kang papayag. Nabantayan mo kasi di mo alam na yung laman nun is marijuana or droga. Siyempre, ikaw ang sisisihin. Ikaw yung mapagbibintangan. So, ikaw yung makukulong. Then, bawal din maglakad sa harap ng mga nagdarasal. Tapos, tumapak sa praying carpet. Then, mag-ingay or magpatugtog. Siyempre, di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo magpatugtog, mga maiingay tayo, mga madadaldal. Yan, bawal din yan. Then, ang pag-uusap habang nagdarasal o nagbabasa ng Quran. Yan, bawal. So, yun nga ang ibig sabihin ng PDOS, mga ka-champs. Salamat sa panonood. Salamat po dahil hindi kayo nagsasawa na nanonood sa aking mga video vlogs. Ayan, so, abangan niyo po ulit ang aking mga susunod na vlogs kahit na
na sobrang busy, tinatry ko pa rin mag-vlog. Kasi nga, hindi ako masyadong nakakapag-vlog dahil ako ay pagod na sa trabaho. And sa hindi nakakaalam, yung trabaho ko po dito sa Qatar is cashier po sa isang fast food chain. Ayan, so mag-vlog din po ako niyan sa susunod. Ayan, abangan nyo din po. Tsaka yung mga nangyayari sa akin dito sa Qatar. So, thank you again mga ka-chabs. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi dyan sa Pilipinas or kahit saang bansa man. Bye!